Sa lahat na nakasubscribe sa channel na ito, good morning. At na-open ang The Pilgrims Online sa request ng isang friend na gusto niyang magkaroon ng kaalaman tungkol sa doctrinal issue about sa Baptistic belief. At sabi ko sa kanya, sige, try natin sa account na ito na i-reveal ang doctrines na pinaniniwalaan ng Protestante, especially ng Calvinism, na mai-share sa inyo kahit papano. So nakaraan, nag-upload ako rito ng tulip, isang theory na na-formulate ng followers ni John Calvin, at ngayon, naipaliwanag ko noon dati na simpleng pamaraan. Ito naman ang talakayan natin. May dila na akong box, dito copy. Ang isa-isahin kasi natin ang limang yun eh. So ito, mag-focus tayo sa isa. Ang tinatawag nilang total inability. Yung nakaraan, nag-explain tayo sa total inability, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and perseverance of the saints. At ito naman, mag-focus tayo sa isa lang. Kasi ang problema rito, hindi natin matalakayan lahat-lahat, limitadong oras. Ang total inability, itong number 1, na nagawa ito ng followers ni Calvin sa belief nila na ang point na ito, total inability, isa sa pininiwalaan nilang nasa panig ka ng katotohanan pag naniwala ka rito. Well, unahin namin kayo, kami na mga Baptist believers, naniniwala kami sa total depravity. Ang iba naniniwala din sa total inability. Pero ang interpretation ng Baptist compare doon sa Calvinism, different. Sa Baptist, although naniniwala tayo na total depravity, o ilagay natin total inability, pero ang kahulugan nun, hindi nawala ang kalayaan ng tao. Mamili. Whereas dito sa Calvinism, ang kanilang pag-define ng total depravity, wala talagang freedom of choices ang tao. So ito ang kanilang sinulat. I-discuss natin yung isa lang. Ang total inability. Una, ayon sa kanilang pag-explain, that man is so spiritually dead, so morally corrupt, and that he is unable to exercise its freedom of choice. So ayon sa kanilang pag-explain, na ang total inability raw is ang tao ay is so spiritually dead. Patay na patay ang spiritual ng isang tao, and then morally corrupt. Dinugtungan pa, he is unable to exercise its freedom of choice. So wala siyang, dahil daw sa kalagayan ng tao na makasalanan, corrupted ang mind, intellect, volition, lahat-lahat sa kanya, ang nangyari, nawalan siya ng kalayaang mamili ng gusto niyang piliin, lalo na sa spiritual na bagay. Ito naman, nakasulat yan sa libro ni Calvin, sa Calvin's Institute, chapter 2, 4, page 8. Ang nakasulat dito, according to Calvin, his free will has been lost. Ang sabi niya, nevertheless, there is no reality in the free will thus attributed to man. So, very clear si Calvin na ang total inability, na ang tao walang free will talaga. Walang katotohanan daw pag naglagay ka sa free will ang tao, walang katotohanan yan. So, dito, actually, ang totoo niya kasi dahil sa belief na ito, maraming sumunod sa teorya ni Calvin ng tao, walang freedom of choices. Sa part naman natin, naniniwala talaga tayo sa Bible, ang sinasabi dito, true. Ang tao talaga, hindi siya unable to save himself. Kaya nga, si Kristo bumaba para ang tao siya ang ligtas sa tao. Ang tao, wala siyang kakayahan iligtas ang kanyang sarili. Pangalawa, he is totally unable to exercise, but he is not totally unable to exercise his
reasoning and faculty. Ang tao, totoo yan, patay siya. Pero ang mind ng tao, ang kanyang volition, ang kanyang intellectual capacity, nandyan pa rin. May kakayahan niya na mag-isip ng tama o mali. Mag-decide kung anong dapat niyang gawin. At ayon dito, may verse tayong ipakita, isa lang. Kasi ito, hindi naman ito paramihan ng mga verses na tulad ng dating daan na ang inisip kasi ng tao pag maraming verse na nakot, ibig sabihin nun, nasa panig ka ng katotohanan kasi paramihan, pagalingan, hindi naman sa ganon. Pero ito, magkukot tayo ng 2 verse lang. And then, tignan nyo kasi pag marami ng verse, parang lalabas tuloy, a thing that proves too much, proves nothing. Paramihan na, wala namang ano. Ito isa lang eh. Kung tignan nyo yung Isaiah 55 verse 6, ang nakasulat dyan, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. So Isaiah 55 verse 6 yan. So ang command ng prophet Isaiah sa panahon noon, hanapin niyo ang Panginoon habang malapit pa siya. Tumawag kayo sa Kanya hanggang andyan pa, malapit. Diba, kung ang tao talaga ayon sa Calvinism, patay, he is unable to save himself, even mag-exercise ng freedom of choices. Bakit uutusan ka ng prophet na hanapin mo si Lord? At bakit naman tatawag ka sa kay Lord hanggang dyan siya? Kasi nga patay nga siya eh. Diba? Ang napapatunay lang yan, ang verse na yan ng Isaiah 55 verse 6, na sinabi ng prophet, seek ye the Lord, napapatunay yan, ang tao hindi actually patay tulad ng kanilang iniisip. Tayo, naniniwala tayo na ang tao spiritually dead. Pero ang interpretation ng dead, iba sa kanilang interpretation. Kasi sa Bible, ang interpretation ng dead, separation. Sa kanila naman, bangkay, corpse. Later, ma-discuss natin yan. Pero dito, iba ito eh. Pinahahanap ka ni Lord eh. Hanapin mo ang Panginoon hanggang masusumbungan pa. Ito pa yung isa. Isaiah 1 verse 18. Yung 2 verse na yan, Isaiah 1:18. Sabi ni Lord, come now and let us reason together, saith the Lord. So nakita niyo ba na ang sinner, kailangan i-exercise niya ang kanyang sarili, ang kanyang ability, ang kanyang will, ang kanyang freedom of choices na lumapit sa Panginoon bago sila maging maputi tulad ng snow. Kasi kung ang sinner, wala siyang kalayaang magpili, bakit i-invite ka ni Lord? Anong siya? Come now and let us reason together. Kung patay ka na wala ka nang kakayahang mag-isip. And then sinasabi dito, ini-invite ka ni Lord, sabi nga dito, come now. So ano yan eh, ini-invite niya ang iyong volition, ang iyong freedom, mag-decide ka na lumapit ka kay Lord. At din sabi pa dito, let us reason together. Hindi ibig sabihin ng tao may intellectual capacity to discuss matters sa issue about God and man, about God and sinners. Pwede siya mag-argument eh. Sabi, kumbaga, ang Isaiah 1:18, nagsasabi yan na makipag-diskusyon kayo sa akin, lumapit kayo rito, makipag-debate tayo kung anong issue niyo sa buhay. Diba? O hindi kung patay naman pala, tulad ng sinasabi ng total inability, na wala siyang freedom of choices, unable to exercise its freedom of choices. Bakit i-invite ka ni Lord na mag-come now ka and let us reason out together? Diyan yung makita sa verse na yan, ng tao, hindi siya robot. Ng tao, although sa ang tao, patay siya spiritually, pero very active ang kanyang mind and intellect to discuss matter sa mga issue about God and sa kanyang sarili. Ang problema kasi rito, ang tao kasi, nilikha ng Diyos na unique. Kaya unique ang dating ng tao kasi pagkalikha ng taong Diyos sa kanya, binigyan sa ng Panginoon ng freedom of choices. Kaya nga ang tao,
may pananagutan. Iba ang tao, kaya siya naging unique. Yung mga hayop na gumagalaw, lahat ng nilikha ng Panginoon, hindi sila unique. Kasi pag namatay ang mga yan, wala silang pananagutan sa Diyos. Ito yung tao meron. Bakit may pananagutan ka sa Diyos? Kasi nga, unique ka eh. Lahat ng ginawa mo, may responsibility kang managot sa Kanya. So, ang total inability, nakita nyo rito na ang tao raw, spiritually dead, morally corrupt, hindi siya maka-exercise ng kanyang freedom of choices. Ang tanong dito ganito, bakit kung ang tao walang free will and he is unable to exercise his freedom of choices, bakit kayo ni-invite ni Lord na come now and let us reason together? Kasi ano kayo, bangkay kayo, patay kayo. So, ang misunderstanding about sa word na dead, lalabas na yun. Yung dalawang verse na yan, ini-invite ang tao na hanapin niya ang Diyos. Pangalawa, lumapit sa Diyos. Ang nagpapatulala niya na nandyan ang human responsibility. Nandyan ang kalayaan niya. Ini-invite siyang lumapit. Kasi ang Diyos kasi hindi naman siya manlilin lang. Hindi siya mandaraya. Alam mo naman pala ng tao, walang freedom of choices. Walang kalayaang mag-decide para sa kanyang sarili pagdating sa spiritual na bagay. Bakit i-invite mo siya lumapit? Lumapit kayo sa akin. Tapos kung ang tao pala, patay naman pala. Bakit hahamunin mo ng debate? Hinamon sila ni Lord dito ng debate. Come now and let us reason together. Ilabas niyo ang inyong i-reason out kayo dyan. Ilabas ko rin sa akin, mag-discuss tayo. Yun ang sabi ni Lord. Patay ba yan? Buhay na buhay yan. Ang tao, he is dead, yes. Pero ang pagka-dead niya, he is separated from God. Yun ang dead. Pero he is very much alive and active. Ang kanyang intellectual capacity to reason out, andyan yan. Nang magkasala si Adan at Eva, andyan yan, corrupted nga lang. Ang freedom of choices ng tao before creation, after creation, nandyan lang yan. Ang kaibahan lang, after the fall, corrupted na, defiled na, may mancha na, inoon, wala, babango holiness, di ba? So, yun ang dalawang verse na yan at inaasahan natin na magbibigayan ng malaking tulong sa atin. Especially, dagdagan natin ng isa. Ito pa yung isa. Matthew 11 verse 28 kasi may time pa tayo, wala pang 15 minutes. Sabi niya, come unto me, all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. See? Sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahinga. So kung ang tao, walang kakayahang mag-decide na lumapit kay Lord, bakit kayo ini-invite ni Lord na lumapit ka? After all, makakasumpong ka ng kapahingahan ng iyong kaluluwa kung lalapit ka. Kasi ang rest, darating yan kung lalapit ka kay Lord. O diba? So nandyan yung volition mo, ang desire mo, na lalapit ka kay Lord, nandyan yan. Kailangan ng tao lumapit kay Christ dahil mayroon siyang reasoning ability na i-accept ang God's free grace. So, salamat. Thank you.